Magandang araw mga kaibigan. Isang tulog na lang, ayan na ang ating pinaka-aabangan na May 7 Senate hearing sa PDEA Leaks. Okay, may bagong pasabog na naman si Marlica, bago niyang revelasyon ng kanyang mga puting ahas. Grabe, may plano ang PDEA. May pasabog din sila. So anong pasabog ng PDEA? Okay. Pakinggan natin ito. Ongoing pa yung live stream ni Maharlika kanina. Sa PDEA at sa PNP at sa AFP para malito sila. Litong-lito na mga jotang ginimes, di ba? Sa gobyerno, yung ating mga PA dyan, sa bawat sulok ng ahensya ng gobyerno, ay plano daw, mga kababayan, na wag na hindi o ibo-boycott ni Lazo, okay, PDEA Chief Lazo, etong hearing. Dahil talagang nakita ng taong bayan kung gaano siya nagmukhang syunga doon na nagdala ng testigo na walang alam. At also, kinakabahan sila sa ating in-expose din. Actually, isusulatan ko ang Senate. Okay, isusulatan natin ng Senate na isama nila ang investigasyon, ang Committee on Public Order under kay Senator Bato, na isama niya sa investigation yung questionabling dalawang passport na ginagamit ni Imiterio Bitong o Ramil Bitong. Alright? Dalawa kasi yung pangalan niya. Okay. So yeah, may bagong yung Imiterio o Ramil Bitong. In-expose ni Maharlika yan na gumagamit ng mga peking papeles. At saka yung nangyari noong April 30. Nagmukhang kawawa o sinungaling, I don't know. Gusto nilang iwasan yung nangyari siguro noong April 30. Kaya, balita lang ito hindi pa natin confirm. Alam mo niya naman si Maharlika, ang daming puting ahas. Halos sa lahat ng sulok na ata ng gobyerno may nagmamahal sa bayan. Naniniwala kay Maharlika, kaya tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon kay Maharlika. At ito na nga yung pinaka-latest, plano na i-boycott na ang PDEA at iba pang ahensya ng gobyerno huwag na lang mag-attend. Para, anong rason? Bakit hindi mag-attend? Para hindi lalong mabulgar ang katotohanan. Kasi yung April 30 na hearing, klarong-klaro na. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? At marami ng mga Pilipino na naliliwanagan sa issue tungkol nito. Okay, example. 2 days ago, meron kaming kaibigan, close family friend. Nung nagkita kami, sabi niya, Brad, marami akong tanong sa iyo. Marami tayong pag-usapan. O sige. So, kain-kain kami. After ng kain, ito na. Tungkol pala ito sa politika. Siya, diehard Marcos loyalist. Ilocano sila yung pamilya niya. Kami, alam din niya na BBM supporter kami ng una, kaya lang nagtataka siya. Bakit bumaliktad ako? Although, hindi niya ako tinanong nung una. Na nanonood lang siya sa aking mga vlogs. At tahimik lang sila. Tahimik. Kasi magkakapatid yun . Tahimik. Hindi nila ako tinatanong, bakit bumaliktad ako na dati Marcos supporter. BBM Kasi Marcos Sr., Imelda, we still consider ourselves, yung pamilya namin, loyalist. Isa sa greatest presidents we ever had is Marcos Sr. Also, First Lady Imelda, ang dami niyang
Hindi sila santo. May mga nagawa ring pagkakamali. Kaya lang yung nagawa nilang kabutihan, mas marami. Kaya malaking utang na loob naming mag-asawa sa Marcos Sr., kay First Lady Imelda dahil sa tulong na naibigay nila sa bayan ng Pilipino nung panahon nila. Ngayon, itong Marcos Jr., wala na. So yung kaibigan namin, nung is, ito na, nagkwento na siya. Ngayon, naintindihan ko na, Brad, sabi niya, kung bakit nag-iba ang bakit nawala daw ang suporta ko kay BBM. Naintindihan ko na. Bakit? May nagpadala sa akin, yung kapatid kong lalaki, sabi niya, pinadala niya ako ng yung interview ni Maharlika at ni Morales. Sabi ng kaibigan ko, noon na hindi ako nanonood kay Maharlika. Kasi BBM supporter ako Ang pinapanood ko, si Usapang Manny Tito. Usapang Tito, Manny Tito. Isang vlogger ito na pro-BBM. Doon lang siya nanonood. Maharlika, never. Sabi niya. Kaya lang nung kapatid niya, panoorin mo ito, interview ni Maharlika at Morales. Sabi niya, out of curiosity, pinanood ko. Pinakinggan ko yung interview. And it makes sense, sabi niya. Naintindihan ko, naliwanagan ako, nakita ko na ang katotohanan. Ganyan pala ang ating presidente na sinuportahan. Tapos, maiyak-iyak na siya. Bakit nagkaganyan? Ano na ang mangyari sa ating bayan? Ang sakit ng loob ko. Buong pamilya namin, sinuportahan namin si BBM. Bakit ganyan pala ang ganyang ginagawa? Ibig sabihin, naniwala na siya. Itong kaibigan kong ito, naniwala siya sa revelasyon ni Morales through yung PDEA leaks niya in-expose ni Maharlika. Then, nanood pa itong kaibigan ko. Napanood niya yung interview. Nanood din siya sa April 30 na hearing sa Senado. Lalong nadagdagan, lalong klumaro, sabi niya. Yung mga PDEA, nagsisinungaling. Si Morales, totoo ang sinasabi. Kaya excited na ako sa May 7 na hearing. Kawawa ang bansa natin, Brad. Bakit nagkaganyan? Ano kayang mangyayari? Matatanggal ba ang presidente? Kaya ba ni VP Sara na mag-lead? Mga ganun ang kanyang mga katanungan. So, ibig sabihin, marami ang naliliwanagan ngayong mga Pilipino dahil sa PDEA leaks na ito na sinimulan ni Maharlika, lumantad si Agent Morales, sinimulan ni Senator Bato ang hearing, susundan pa May 7. Wala. It makes sense na plano kung ituloy nilang i-boycott, pwede para hindi na. Kasi kung mag-appear sila, kung ano-anong sasabihin, kagaya yung Director Francia. Nung una, nagdi-deny, mamaya nadulas ng bibig niya na nakita na may pinagtatakpan siyang katotohanan. Kaya tingnan natin, anong mangyari kung totoo bang i-boycott. Pwede ba nilang i-boycott? Pwede naman. Kasi panahon ni PRRD, nung pandemic, nag-order siya sa kanyang mga gabinete na huwag kayong mag-attend sa Senate hearing tungkol ata sa Parmali noon. Hindi nag-attend. So, ito, pwede. Hindi sila mag-attend. Kaya lang, ang implication ngayon sa taong bayan pag hindi na sila mag-attend. Tanong mga kaibigan, pag totoo itong pasabog ni Maharlika na i-boycott nila, ano ang dating? Pabor ba sa administrasyon ni PBBM o lalong maraming tao na madidismaya sa administrasyon? Yan ang tanong. Kaya tingnan natin kung anong mangyari. Basta importante, nandyan si ex-agent Morales.
na marami pang pasabog yan si Morales. Aabangan natin. In one of the hearings, sa tingin ko, yung pictures na sinasabi niya, 5 pictures, na klaro nandun yung BBM, Bonget, Maricel Soriano na humihit-hit ng illegal nga droga, darating pa nang ipapakita yan. Yun ang mga importante. So kung hindi mag-attend ng Padilla, subit. Next topic na lang natin yung Bitong. Talagang dapat imbestigan yun. Yung i-appoint na Director 3. Yung pala, peke, disapprove sa Civil Service Commission. Isa na namang kapalpakan yun. So, salamat, Fair Lady Maharlika. Ituloy mo lang ang pagiging Gabriela Silang. Ang laking tulong ni Maharlika sa ating bansa ngayon.